Ayaw ko na mag-mic kasi masyadong malakas naman yung boses ko. Okay lang? Okay lang? Hindi na ako mag-mic, okay? Thank you, madam. Thank you, ma'am. Ayos, ma'am. Sige pa. Sige, ma'am. Hindi ko, paano ba to? Okay na ba ito? Naka-ready na. Pasensya na kayo, hindi ako marunong bumati ng Ilocano. Sorry. At pasensya na rin kayo, hindi po ako foreigner. Ako po ay isang Pilipino. Yan. Pero ang tatay ko po is African-American. So because I'm from Olongapo, alam nyo na yung kwento. Di ba? Kung bakit. And sorry to disappoint yung mga lalaki na nandito. Ang Olongapo po ngayon ay hindi nakilala dahil sa mga babae. Sorry kung ma-disappoint ko kayo. Kasi pinapaigting po yan ng CSWD. Pinapaigting po namin na ang Olongapo hindi na siya magiging parang sex tourism. So yun po yung binabago namin. Kaya pasensya na po kayo. Kasi ang mga hotel po dito oriented po sila kung sakaling nagkakaroon ng mga trafficking. So mga ganun pong klaseng programa. So ito po ang logo namin na ginagamit sa Olongapo. Inadapt po namin yung logo ng PCW. Ito po yung Move National na logo natin. At ito po yung sa Olongapo. So yung Move Baguio po natin, pwede po kayo magkaroon ng sarili nyong logo ng Move Olongapo. Move Baguio, adapting your local symbols. Bahala po kayo kung ano. Sa akin po kasi, ang ginamit ko lang tong tao, pero ginawa ko lang siya mas mabilis. Yung action, parang ganon. So sa atin po, sa Move, unang tanong ko muna sa mga lalaki, sino po rito sa inyo na hanggang ngayon, sinasaktan nyo pa rin yung asawa nyo? Kasi wala po kayong karapatan maging bahagi ng Move. Isa po kayo sa gusto namin tulungan. Hindi po kayo pwede maging part ng Move officers kung kayo po mismo perpetrator. Kung hanggang ngayon, kayo po yung mga tatay na binabatok-batukan nyo yung mga anak nyo, minumura-mura nyo yung mga anak nyo, hindi po kayo pwede maging bahagi ng Move kasi kayo po yung target namin na matulungan. Kasi perpetrator po ang term natin doon. Kung kayo din po ang mga tatay na merong anak na LGBT, na galit ka doon sa anak mo, hindi po kayo pwede maging bahagi ng Move. Kasi parte po ng advocacy natin yung LGBTQI+. Kaya po sa atin, sinasabi ko nga sa school, pinapaintindi ko sa mga bata, sasabihin nila sa akin, sir, ako tomboy ako. Sabi ko, nakala mo ba pagkakaiba ng tomboy sa lesbian? Ano po sir, pag tomboy ka, yung forma mo, kilos, galaw, lalaki. Pero hindi ka nai-inlove sa babae. Pag lesbian ka, kahit na babae ka, nagli-lipstick ka, ang puso mo tumitibok para sa babae. Yes, sir. That is the big difference. Kaya sa advocacy namin, pinapalakas namin. Kaya nga sabi ko kay sir, nag-uusap kami ni sir kanina, unahin niya GST. Gender Sensitive Training sa kalalakihan. Yun ang unahin natin. Bago natin i-conceptualize yung program natin sa Move. Kasi marami pa rin mga lalaki ngayon na hindi tanggap yung pagkakaiba ng gender or yung tinatawag natin na gender sensitive. So, meron tayong kanta sa Move, alam nyo ba? Paparinig ko kasi gagamitin nyo to kada advocacy nyo. Ito ay kinompose ni Noel Cabangon. Kilala niyo si Noel Cabangon? Yes, in support sa Move. Ito po yung kanta na yon. Ay, sayang. Wala kayong audio? Ay, meron. Ay, ito. Post natin muna. Saan po, ma'am? Dito. Tatama. Sige, bunutin ko na lang muna. So, yan po ang ating Move na music. I hope naririnig nyo po Wala Ay, mic na lang. Oo nga Sa kaya speaker. 100.
Ah, sige. Oo nga eh. Sige po, ulitin natin ha. Together, freedom, violence be our vow. Be a brother, wander and a friend. Let's bring all violence. This woman to an end. There's nothing to give, things that money can buy. Show your true love that is freedom inside. All the bridges are not the only things we need. We love something good that is given for free. And move together, move now. Freedom, violence be our vow. Be a brother, honor and friend. Let's bring all violence. This woman to an end. Never thought you would hurt, you have a speak of them. Never raise your voice, no voice to cover them. Treat them with respect and an object of desire. They're people just like you, with dignity and pride. Move together, move now. Freedom, violence be our vow. Brother, honor and a friend. Let's bring all violence. This woman to an end. Move together, move now. Freedom, violence be our vow. Your brother, partner and friend. Let's bring all violence. This woman to an end. Move together, move now. Freedom, violence be our vow. Your brother, partner and friend. Let's bring all violence. This woman to an end. Move together, move now, then move. Move together, move now, then move. Move together, move now. So ito pong music na to, yan po yung ambag ni Noel Cabangon sa Move. Wala pong bayad yan through the effort ng Philippine Commission on Women. So yan po yung pinapatugtog natin every time na mag-start tayo ng program natin sa Move, lalo na sa mga participants natin. Parang yan yung pinaka-energizer natin. So sa amin sa Olonga po, ito po yung aming team na isa sa nagustuhan ng Philippine Commission on Women. So, nilagyan po namin ng meaning yung lalaki. So, lahat lalaban, kikilos para sa BAW C, Free Olonga po. Let's move. Dito namin sinimulan yung advokasya na kung saan dapat lahat sama-sama.
Kasi minsan nakakalungkot isipin na nabuo ng PCW ang MOVE kasi tayo mga lalaki ang perpetrator. Naisip ng PCW, bakit hindi natin kunin kakampi itong mga lalaki na to? At sila yung tumulong sa atin para matapos na yung karahasan para sa mga kababaihan dito sa ating bansa. So sa amin, sa Olongapo, inisip ko ngayon ng grupo namin na ito yung magiging parang mantra namin. Ito yung gabay namin na dapat ang lalaki kasama sa pagsugpo ng violence against women. During our orientation, ito yung una kong pinapakita. Sabi ko sa mga participants, familiar ba kayo sa kwento ni Malakas at ni Maganda? So sila sasagot, yung mga may edad na. Yes sir, oh, maganda yan, gaganon sila. Alam nyo ba dito sa MOVE, gusto namin baguhin yung pananaw nyo na pag sinabi nating malakas, pwedeng babae ang tinutukoy natin at hindi lang lalaki. Ito yung introduction namin na kung saan binibigyan na namin ng idea yung mga kalalakihan. Baguhin natin yung thinking natin. So habang nagsasalita ako ngayon sa inyo, buksan nyo po yung isip nyo ha, kasi babasagin ko yung paniniwala nyo sa patriarchal masculinity. Na pag sinabing lalaki, ikaw ang matibay, ikaw ang may boses, binabasag po namin yon. Kasi yun ang maling pananaw na sumisira sa atin. Tinuturo natin sa anak natin habang lumalaki, huwag kang umiyak, lalaki ka. Mga maling turo na kung saan ito yung nagiging dahilan kaya maraming lalaki ang walang respeto sa kababaihan. Kasi bata pa lang sila, tinuturuan silang malakas sila. Tinuturuan silang wag umiyak. Ang babae umiyak, okay lang. Ito yung mga maling pananaw natin bilang mga lalaki. And then, pinapanood ko tong video na to. Just play me over and over and over and over and over again. And then sasabihin ko sa mga lalaki, bakit kaya kayang gawin ng lalaki yung gano'n sa isang babae? For a fact, alam mo malakas ka eh. Alam mo na yon. Pero bakit kinakailangan mong yung lakas mo, ibigay mo doon sa babae at magkaroon siya ng pasa? Anong meron sa ating mga lalaki? Bakit ganun tayo? So yung ganung wordings ang ginagamit ko para makonsensya yung mga kalalakihan. Oo nga no, ba't ko nasampal yung asawa ko? Oo nga no, nasuntok ko minsan yung asawa ko. Oo nga, di ko rin alam bakit ko nagawa yon. Kasi minsan sa ating mga lalaki, kinakailangan merong magbigay sa atin ng katotohanan. Kinakailangan sampalin tayo ng katotohanan for us to realize na ang lalaki at babae ay pantay. Magkaiba tayo ng image, pero pantay tayo. Kaya minsan sinasabi ko sa mga lalaki, sinasabi ko sa kanila, tandaan nyo ha, based on science, sabi ko, challenge na ako ng mga doktor. Sabi ko sa participants, kung may nurse dito, challenge nyo na, sabihin nyo, mali ako. Based on science, hindi naman lalaki, yung ari ng lalaki ang unang lumabas. Based on science, ari ng babae ang unang nakikita. Hindi naman ari ng lalaki. So sa madaling salita, kung pag-uusapan natin ng science, babae muna bago lalaki. Kaya kayo mga lalaki, sabi ko sa huwag niyo pagmamalaki na ang babae binunot lang sa tadyang. Kalokohan yun. Hindi yun ang realization. Kaya sabi ko sa kanila, hindi rin ako tagahanga nung ating nakasanayan na ang lalaki ang haligi ng tahanan at babae ang ilaw ng tahanan. Sa akin, maling pananaw yun. Kaya tayo mga lalaki, mayabang tayo. Tayo ang nagtatrabaho, sumunod lang yung mga babae sa atin. Mali. Kasi pinalaki tayo na ang trabaho lang ng babae magbigay ng liwanag. Lalaki ang bubuhay sa kanyang pamilya dahil siya ang haligi ng tahanan. Ito yung mga gusto nating basagin na pananaw ng mga kalalakihan. So to continue, as I mentioned, ito po yung ating national logo ng MOVE. Ito po yung mandate ng PCW. Okay, nung binuo nila noong 2006 ang MOVE. Kaya iba, sabi nila, nung sinisimulan pa lang namin ng MOVE, marami nagtatanong sa akin, sir, ano ba yung MOVE?
Ano ba, hindi nila alam. So, sinasabi ko sa kanila na ang MOVE ay mula sa Philippine Commission on Women. Na dati, ang Philippine Commission on Women under the Office of the President. Ngayon kasi, nasa DILG na siya. Okay, para daw mas lalong matugunan yung programa. Okay, pero dati under siya, nung ginawa ito, under ito sa Office ng President. So, binuo siya noong 2006, dito sa Olongapo, 2009. Meron ng MOVE. But due to some circumstances, hindi siya nag-prosper. Pero 2009, nung unang nakilala ang MOVE dito sa Olongapo. And then, ang MOVE ay isang movement ng mga kalalakihan na committed, okay, na maging active sa elimination ng VAW. Dalawa lang ang trabaho natin sa MOVE. Advocacy and prevention. Yung dalawa lang na yun, doon tayo nakafocus. Bilang bahagi ng katapusan ng VAW. Ang national president po natin, si Sir Ray Digia, siya ang national president ng MOVE. Siguro mamaya i-add ko si Sir sa group chat ng mga president ng MOVE sa buong Pilipinas. I-introduce kita kay Sir Ray Digia. Pwede mo siyang imbitahan sa Baguio to recognize your MOVE kung sakaling buo na kayo. Okay? Napaka-supportive po niyan. Kada may seminar ako, yan, invite ko siya, pumunta siya sa Olongapo para i-grace yung occasion. Tuwan-tuwa siya, isa siya sa nag-endorse sa MOVE Olongapo sa PCW sa mga program namin. Okay? And then, ito yung sinasabi ko kay Sir kanina. Okay? Sa MOVE natin, ito yung power natin. Kung bakit tayo dapat magkaroon ng budget. Ang PCW through interagency or AYAC-VAUSI, nagkaroon sila ng resolution number 1 sa MOVE. Saan ba kukunin ng MOVE yung budget? Ito po yun. Kung wala kayong copy nito, pwede ko kayong bigyan. Ito po yung ginamit ko nung ako pumunta sa bawat barangay. Kasi wala naman kaming pondo sa MOVE. Kaya nagpapasalamat ako sa CSWD, sobrang support sila kada may program, initiative. So, ang tanong, paano gagana yung MOVE sa bawat barangay? So, ito po yung sinabi ko sa kanila, yung God budget ng barangay, basta ang gagawin ng MOVE may kinalaman sa VAW, dapat manggaling sa God budget. Basta may kinalaman sa VAW. Okay? So, in-explain ko sa mga kapitan at sa nagpapasalamat naman ako lahat sila, umagri dito. Kaya yung mga program namin sa barangay, orientation, kinukuha nila sa budget ng VAUSI nila. Okay? So, itong AYAC-VAUSI natin, pirmado yan ng mga department heads noong 2019. So, sa atin, yung dating DILG anyo ng DILG, siya yung pumirma, kasama lahat ng mga agency na to. Okay? So, sa akin po sa Olongapo, hindi ako gumagawa ng program na hindi ko ini-inform ang CSWD at DILG. Sila lagi ang ini-inform ko sa program. Kaya kada may program ako, isa sila sa mga nagsasalita at nagpapaigting ng programa namin. Kasi nga dahil dito, alam din ng DILG to, na mandate sila na suportahan ng programa ng MOVE and other agency po na nakalagay dito sa AYAC-VAUSI Resolution number 1. And then, share ko po sa inyo, ito yung nag-request ako sa City Council na bigyan kami ng resolution na acknowledging MOVE at suportahan yung MOVE ng Olongapo. So, binigyan nila ako ng pagkakataon na sagutin yung mga tanong nila. Yan po yung aming mga councilors, city councilors. Nakaharap silang lahat sa akin at isa-isa nila akong tinatanong tungkol sa programa ng MOVE. Medyo malawak naman na yung understanding ko sa MOVE, kaya lahat naman ng tanong nila nasagot. At right there and there, unanimously in-approve nila yung resolution. Dahil nasagot ko yung mga tanong nila, na-convince ko sila. Okay? Isa sa critical question nila, sir, ano pagkakaiba ng MOVE sa VAW? Kasi may mga question na nakarating sa amin, nagwo-worry yung mga VAWSI officers natin sa barangay. Kung maglalagay ka ng MOVE sa barangay, in-explain ko sa kanila yon na ang trabaho ng MOVE, lalaki lang kami nakafocus sa perpetrator. Yung perpetrator gusto namin makausap. Kasi ang ganda nung tanong ni sir kanina eh. Sabi niya nga, anong intervention ang ibinibigay natin sa mga perpetrator? Sa amin, sa MOVE Olongapo, yun po yung program namin. Gusto namin makausap yung perpetrator. Gusto namin malaman, bakit paulit-ulit mo sinasaktan yung asawa mo? Saan ang gagaling yung galit? Yung inis? Kasi minsan sa mga lalaki, kailangan lang natin may nakakaintindi sa atin. May nakakaunawa. Nung tinanong ko yung VAUSI natin, hindi nila ginagawa yun. Basta ang lalaki, perpetrator, tapos ang question. Paano maihinto yung violence kung hindi natin ina-address yung galit ng lalaki? Wala ba siyang trabaho? Yung ba ang reason? Bata ba siya? Binubugbog siya, kaya nung lumaki siya, binubugbog niya rin yung asawa niya. Yung ba yung reason? Alamin natin yung ugat ng violence. Sa amin, yun yung tinututukan namin sa mga lalaki. Saan nang gagaling yung galit? Bakit paulit-ulit?
Okay? So, sinagot po natin yan at yan po yung natatawa sila kasi halos puro mga lalaki kasi. Kaya natatawa sila. So, during that time, yun po, in-explain ko sa kanila, ina-address ko yung issue. And then, unanimously nga po, yun na po yung ating vice mayor namin, yan na po yun, unanimously in-approve nila. And then, finally, binigay na po nila sa akin yung resolution, unanimously approved. So, ito po yung vice mayor namin, ito po si Ma'am Luigi, very supportive po sa MOVE. Siya po yung aming city councilor sa Violence Against Women, Children's Rights. Siya po yung talagang kinausap ko talaga regarding po dyan sa resolution na yan. So, ito po yung resolution. Gusto ko ipakita na lahat talaga pumirma unanimously. Kaya sobrang nakakatuwa yung program. Nakalagay na po dyan kung ano yung tulong na pwedeng makuha ng MOVE Olongapo City Chapter. And then, nakakuha na tayo ng national certificate galing po sa MOVE Philippines. Pag kayo po na-organize at naagawa na kayo ng activity, papadala nyo po yan sa PCW, Philippine Commission on Women. Tapos sasabihan po ang MOVE na pwede na kayong i-recognize as chapter. So, kinakailangan mo na lang makita na meron na kayong nagawa. At yung mga nagawa nyo, gagawa nyo po siya ng ACR, Activity Completion Report, send nyo po sa PCW, i-inform nila si Sir Ray, tapos mag-uusap yung board ng National MOVE, bibigyan na po kayo ng recognition. Dito po sa amin, sa MOVE Olongapo, ito po yung mga ilang member natin sa barangay ng MOVE, na mga kalalakihan natin, iba po sa kanila, kagawad ng barangay din. Nagpa-participate kami sa mga activity ng kababaihan. Ito po yung 18-day campaign. Okay, so yung MOVE natin, nag-participate dyan sa 18-day campaign. Hindi tayo nahihiya at pinangangalangandakan natin na pagsuporta natin sa 18-day campaign dito po sa Olongapo. So proud yung tarpaulin natin, pati mga damit natin. Itong sa mga barangay, itong mga damit nila, kinuha nila sa bawsin nila, sa budget nila, in coordination sa MOVE ng barangay. So nagpatatak sila ng mga sarili nilang mga damit as part ng advocacy natin. Ito pa yung mga MOVE officers natin ng bawat barangay. 17 barangay lang kasi kami sa Olongapo. Ito yung aming mayor nung unang nilaunch yung MOVE. Very supportive po kasi ang aming mayor sa MOVE. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa isang event namin. Sabi niya, kaya ang dali-dali kong i-approve yung budget na nire-request ng MOVE eh. Kasi sa kanila, specific, nakalagay na kung sino yung target nila, saan gaganapin. Kaya kayo, sabi niya sa ibang agency, ganun din ang gawin nyo. So far, through CSWD, wala pa po akong proposal na hindi na-approve. Usually, na-approve po nila in support na rin po ng ating mayor. And then, nag-courtesy call din kami sa aming congressman para kung ano man yung pwede niyo may tulong na nakakatuwa rin sa congressman namin. Sinabi naman niya na kung ano yung sa tingin yung pwedeng tulong na maibigay ng office ko, sabi niya, sulat lang kayo, basta may kinalaman sa kababaihan. Tapos nagpatawa pa siya kasi nga, jowa niya si Aiko Melendez. Sabi niya, patay ako kay Aiko nito. Sabi niya gano'n. So, nagkukwentuhan kami dyan. At sobrang nagpapasalamat kami kay Congressman dahil very supportive din naman siya sa programa. Now, ito yung hina-highlight ko lagi pag magsasalita na ako ng seryosong usapin patungkol sa lalaki. Sinasabi ko sa kanila, mausap tayo. Pag-usapan natin ng lalaki. Then, sasabihin ko sa kanila ito. Ano ba ang tinatawag na lalaki? Pag sinabing lalaki, ito yun usually. Malakas, matipuno. Yan ang sinasabi nating lalaki. Dito tayo pinalaki, tawag natin dito patriarch ng lalaki. Ito isa sa kultura natin mga Pilipino. Kung bakit tayo mga lalaki, siga. Pag sinabi natin, sinabi natin. Wala nang sasabihin ng babae. Tayo ang nasusunod because of this. Okay? Sa ganito tayo pinalaki. Matikas, matipuno, hindi dapat tayo umiyak, hindi dapat tayo sinasaktan. Kaya pag nagsasalita kami, nagtataas ng kamay na lalaki, sabi niya, ano ba naman yan, sir? Babae na naman ang tutulungan nyo, kami mga lalaki, hindi nyo kami tinutulungan. Simple lang yung sagot ko sa kanila. Bakit ba walang batas para sa lalaki? Kasi walang nagre-reklamong lalaki. Yung batas natin na VAUSI, 9262, yung reklamo ang dami ng pananakit ng lalaki na kinakailangan ng aksyonan at gumawa na ng batas. Sa ating mga lalaki, wala. Although alam naman natin na may mga lalaki din naman na biktima. Kaso pag nagreklamo ka naman sa barangay, anong sagot sa'yo? Lalaki mong tao, asawa mo, hindi mo makontrol.
Di ba? Bumabalik sa atin. Kaya walang file, walang data na nagsasabi na ang lalaki binubugbog din. Na may lalaki na tinatawag natin na under desire. Kasi walang nagrereklamo. Okay? So sa atin, ito yung gusto natin baguhin. Bahagi ng move na makausap natin yung mga lalaki at magreklamo din sila para magkaroon ng file. But for now, pwede natin gamitin yung ibang batas natin kung tayo sinaktan ng asawa natin. Kung tayo nasugatan, pwede natin gamitin yon. Pero huwag tayo magtatampo at huwag natin gina-justify. Ano ba naman yan? Babae lang may batas, sa lalaki wala. Kasi mas lalo lang natin pinapaliit yung utak natin sa pag-intindi sa babae. Alam mo yun? Lalaki ka na eh. Kukwestiyonin mo pa ba yun? Diba? Common sense. Unless na ma-pride ka. Unless na malakas ang ego mo. Kukwestiyonin mo talaga yon. Pero kung ikaw yung tao na malawak ang utak, o nga, no? Yung kaibigan ko, kasama ko sa trabaho, pumasok na naman, may pasa eh. O nga, no? Minsan di pa ako nakakita ng lalaki pumasok na may pasa. Hindi pa ako nakakita na pumasok na lalaki na binugbog ng kanyang asawa na halos hindi makapasok. Pero sa babae, common. Sa babae, normal. Kaya sa isang barangay, pag tinanong mo sa kanila, yung mga VAUSI officers, normal yon. Pag pinakwento mo sila, normal sa kanila na nakakita ng mga ganung biktima. Sa ating mga lalaki, wala. Okay? Kaya importante sa akin na i-highlight to sa usapin. Importante. Kanina natanong yung mga nagmomolestya, yung incest. Isa sa trabaho natin sa MOVE, kami sa Olongapo, yan ang pinapalakas namin. Kasi ang sabi nga namin, habang dumadami ang mga lalaki nagiging bahagi ng MOVE, paunti ng paunti ang mga babaeng nasasaktan. Paunti ng paunti ang mga babaeng bata na naabuso ng kanilang tatay. Sa amin po, may mga record kami, may mga sumbong sa amin patungkol sa ganyan, nire-refer agad namin sa VAUSI. Pag sa babae, hindi namin hinahawakan yon. Lalaki kasi kami concerned. Bisa nakatanggap ako ng tawag sa isa sa mga barangay dito, sabi ng kagawad, Sir Ems, hindi ko kaya kausapin tong lalaki, pero pang-apat niya na to dito. Baka naman pwede natin kausapin. Sabi ko, sige, schedule mo, punta natin. Kausapin natin lalaki. Sabi ko, kasi talagang trabaho dapat natin sa MOVE. So pagdating ko doon, nandoon yung lalaki, tinanong ko siya. Sabi ko, kamusta ka na? Doon pa lang sa salita na yun, umiyak yung lalaki. Bigla siya umiyak, sinabi ko lang, kamusta ka na? Kasi wala daw siyang narinig kung hindi siya ang may kasalanan. Wala daw siyang narinig kung hindi siya yung masama. Yung pagbitaw ko ng salitang kamusta ka na, umiyak siya. Kasi hindi niya ako kilala and yet concerned ako kung kamusta na siya. Hindi ko siya hinusgahan. Yun yung point niya. Sabi ko sa kanya, nung pagtapos siyang umiyak, sabi, pinacify ko siya. Sabi ko, okay lang yan, Brad. Walang problema yan. Lahat tayo umiiyak. Lahat tayo mayroong glance ng pagluha. Sinanay lang tayo na wag umiyak kasi lalaki tayo. But it's a good thing na umiyak ka. Ibig sabihin, by heart, hindi mo rin talaga gusto yung ginagawa mo sa asawa mo. Pero sa isip mo, kasi lalaki ka, ginagawa mo yun sa asawa mo. Hindi na siya kumipo, umiyak ulit siya. And then later on, sabi ko sa kanya, kung papayag ka, usap tayo ulit. Sabi ko, gusto ko lang malaman bakit, kasi ang sabi ni Kagawad, 4 na beses mo daw sinaktan yung asawa mo. At hindi mo lang siya sinaktan, basta ha, may pasa, may medico-legal. Pero yung asawa mo, sobrang mahal na mahal ka, hindi tinutuloy yung kaso sa'yo. Gusto ko lang malaman kung bakit. Anong dahilan doon sa 4 na yon? So after noon, nag-usap kami, hindi na naulit, kasi itong lalaki umuwi na ng probinsya. Tuluyan na nakipaghiwalay sa asawa niya. Hindi ko alam kung nakonsensya sa pag-uusap namin, pero yun na yung nakarating sa akin. So importante sa ating mga lalaki na mag-focus tayo sa kapwa lalaki natin na nananakit. Kasi ang violence paikot-ikot. So kung tatay ka sa loob ng bahay, gaano mo yung tungkulin mo bilang tatay? Bilang asawa. Importante kasi. Kaya namin binuo yung isang grupo, mamaya papakita ko sa inyo bakit kami nagbuo ng kabataan na hinahawakan or ginagabayan ng MOVE natin sa Olongapo. Kasi importante sa amin, ang salitang tatay. Sa atin, due to social media, nawawala na ang salitang tatay. Ang sarap ng salitang nanay na halos kasi halintulad ng salitang nanay. Pero bakit namin binabalik? Gusto namin paintindi ang salitang tatay. Kasi ang tatay talaga, kung tutusin, kasama tayo sa paggabay sa ating anak. Hindi yung nanay lang palagi. Kita nyo, sa bigayan ng card, ako experience ko dahil sa DepEd ako. Kada bigayan ng card ng teacher pa ako, puro babae ang pumupunta, puro nanay. Tinatanong ko yung nanay, sabi ko sa nanay,
Bakit yung mga asawa nyo wala? Eh, kasi daw sir, nanay daw ako daw dapat nasa school. O, balikan mo yung asawa mo. Sabi mo sa asawa mo, saan niya nakuha yung ganong idea na dapat nanay lang. So, nung naging bahagi ako ng MOVE, bago ako naging assistant principal, naging mandate ko yun, hindi ko ibibigay ang card pag nanay ang pupunta. Hindi ko ibibigay. Gusto ko tatay, kasi gusto ko makausap yung mga tatay. Gusto ko silang tanungin. Nangyari po yun 2 beses nang bigayan ng card bago ako nawala sa teaching profession. Pinapunta ako doon sa isang school, nakausap ko po yung mga tatay. Tapos nagtataka sila sa akin. Sabi nila, sir, pwede naman yung asawa namin. O, manahimik ka muna, usap tayo, wait lang. Hintayin mo muna, ilalabas ko lang yung presentation ko. Alam nyo, after namin mag-usap, hindi ko alam kung bakit, pero talagang lahat sila, sir, ngayon lang namin na-realize na, o nga, ba't nga naman asawa ko lagi pinapapunta ko? Kasi, isa sa ugali natin mga tatay, boss tayo eh, mahilig tayo mag-utos. Pag dumating tayo sa bahay, dapat may pagkain na. Pag wala, away. Tama, mali. Isa yun sa hindi maganda ugali natin, yung boss type, kasi nga patriarch, head of the family. Diba? Kaya nga sabi ko, sorry sa mga babanggitin ko pala. Sorry kasi hindi po ako relihosong tao ha. Ang paniniwala ko kasi, pagpasensyahan nyo na kayo, kung magagalit kayo sa akin, so be it. Ang paniniwala ko kasi, I don't believe in any religion because religion cannot take you to paradise, but your faith in your own God will give you peace of mind. So I do pray. Pero yung religion, ayoko. Bakit? Kasi sabi ko sa kanila, isa sa pinakamasakit na experience ko, nakausap ko ang isang bata, ni-rape ng uncle, doon sa kanilang prayer meeting, piniray over lang siya. At ipagdasal yung uncle na nang-rape sa kanya. Tapos na ang kwento. Hindi man lang din nila sa BAUSI, sa CSWD, bigyan ng tamang intervention. Diba? Pinasukan lang daw ng demonyo yung uncle niya. Kaya i-pray over. Ako po yun po yung paniniwala ko. Kaya nag-stick ako sa ganon. Kasi para mas maintindihan ko lahat ng tao. Para mas maintindihan ko bakit nangyayari itong mga bagay na to. Okay? And then after po niya, sinusunod ko to, yung halaga ng involvement ng tatay sa kanyang mga anak. Bakit mataas ang rate ng incest? Tatay sa anak. Simple lang naman eh. Because of social media. Nung araw, ang isang lalaki, para makakita ng nakatupis, pupunta sa club. Tama po ba? Oo, order ka ng isang Red Horse. Tapos tatanungin mo yung waiter, boss, anong oras ang floor show? Pag sinabi ng waiter na, ay sir, isang oras pa, titipirin mo yung Red Horse mo. Eh, isang oras pa eh. Di ba? Di ba? Sa ganun lang. Di ba? Ngayon, hindi na. Nakarelate. Sa ngayon, hindi na. Social media lang. Nakakita na kayo ng two-piece. Kaya nga sabi nila sa panahon natin ngayon, mataas din po ang datos ng broken family. Masyadong nauhumaling tayo mga lalaki sa kagandahan na nakikita natin sa social media to the fact na re-regret na natin or na-neglect na natin ang pamilya natin. Napapabayaan natin ang mga anak natin. Worse, magiging bahagi ng incest kasi may nakita tayong bata. Pinasok na tayo ng kalokohan sa utak. Nakita natin yung anak natin, naligo, nakatupis lang. Dahil sa kanunood mo, nakurap yung mind mo. Sex object na ang tingin mo sa anak mong dalaga. Makakalungkot. Nung araw, wala namang social media, mababa ang rate natin sa incest. Mas maraming tatay ang nagmamahal sa kanilang mga anak na babae. Ngayon, hindi na. Alam nyo, nalulungkot pa ako pag nakakita ako ng social media, tapos ang tinuturo ng babae kung paano dapat makihalubilo yung anak niya sa tatay para maiwasan ng rape. Nalulungkot ako. Kasi nawawala na yung tunay na pagmamahal ng tatay sa anak. Nilalagyan na tayo ng barrier. Kasi threat na tayo sa bata. Which is dati hindi naman. Nayayakap natin yung anak nating babae before. Nakikiss natin na walang mali siya. Ngayon nilalagyan na tayo ng barrier. Because of the threat ng mga lalaki sa kanilang anak na babae. Nakakalungkot. Ano yun? Darating ang araw, wala na tayong karapatang mga lalaki na yakapin ang anak natin babae? Dahil sa mga ibang lalaki na gumagawa ng kalokohan? Di ba? Ang sakit nun bilang tatay. Na ang kaya mo nilang yakapin, anak mong lalaki. Pero ang nanay, both babae lalaki, pwede niya yakapin. Sino may kasalanan? Tayo. Nilagay natin yung sarili natin sa ganong sitwasyon.
Pero mo social media, hindi mo makontrol yung sarili mo. Pinapanood mo mga bata, may anak kang bata, nakahubad, may anak ka ring bata. Kung tatay ka, di ba, panonorin mo yun? Di ba, pwede mo naman di panorin yun eh, pero bakit na-attract ka? Yun yung worst na nangyayari sa mundo na meron tayo ngayon. Kaya tumataas yung incest. Kaya nga sabi ko, mas challenge sa ating mga lalaki, lalo na sa MOVE. Kasi kada may nire-report na ang perpetrator lalaki, tayo sa MOVE dapat ang apektado. Dahil meron na namang lalaki gumawa ng kalokohan. Apektado na naman tayo mga lalaki. Dapat sa ganun natin tinitignan. Kaya naawa ako pagdating sa involvement ng tatay sa kanyang anak. Palayo ng palayo ng palayo. And then, obviously, dapat embrace natin yung role natin bilang tatay na nurturer din tayo. Tanong may ibang tatay, when was the last time na tinulungan mo yung anak mo sa assignment? When was the last time na kinamusta mo yung anak mo? Nung araw, pag kumakain tayo, sabay-sabay. Nagkukwentuhan, tawanan, nagkukulitan si tatay at si nanay. Ngayon, wala. Nalungkot ako doon sa sinabi ng isang parent. Sabi niya, sir, sa bahay, sasabihan ko na lang yung mga anak ko na may ulam na kung gusto nila kumain na sila. Hindi na kami sabay-sabay kumain. Ang worst, tatay pa yung pasimuno. Kasi lagi naka-cellphone, nanonood ng TV, nasa court, naglalaro ng basketball. Nakakalungkot. Sino ba priority mo? Asawa mo, kaibigan mo, pamilya mo. Di ba? Isip ka mabuti. Kasi ang paniniwala namin, lagi, ang nakikita ng bata na ginagawa ng tatay at nanay niya, yun din ang gagawin niya paglaki niya. Kaya kung itong bata na to, nakikita niya sinasaktan yung magulang niya, nanay niya na tatay niya, at lalaki siya, lalaki yung bata na mananakit. Di kasi akala niya normal lang eh, kasi nagkakabati din eh. Cycle of violence ang nangyayari. And then, pakita natin yung love, guidance. Dapat present tayo palagi sa mga anak natin. Kung gusto natin matanggal yung early child pregnancy natin. May nagtanong sa akin yan eh. Sabi niya, ba't mas maraming babae kayo nabubuntis ngayon? 12, 10, 14 years old. Simple lang sagot ko. Wala na kasi yung pagmamahal sa loob ng tahanan. Yung babae naghahanap ng atensyon. May isang lalaki na nagbigay ng atensyon. Sa bahay, wala na. Wala na yung tinatawag natin na tahanan. May bahay, pero may tahanan ba? Yung tinatawag natin na home. May house, pero walang home. Diba? And then, your support and positive influence shape their future and contribute to their well-being. Ang kabataan ngayon, sabi, masyado ng weak. Konting keme, iyak. Mataas ang depression. Tama si ma'am kanina, dinidiscuss nila ma'am. Dapat magkaroon ng mental health. Nung isang araw, kausap ko yung federation ng PTA. Sinadjust ko yan. Ang gusto nila ngayon, magkaroon ng kauna-una ang mental health office, ang division ng Olongapo. Focusing sa mga bata. Kasi isa sa problema natin, tumataas ang depression. Last April, may isa kaming estudyante, yung kaklase niya, nag-suicide. Inalam ko yung reason, ba't nag-suicide tong senior high school student na to? Kinausap ko yung nanay at tatay. Simple lang. Nabully yung bata. Hindi alam ng nanay at tatay. Hanggang dumating sa point, nagbigti yung bata. At maraming ganitong kwento sa mga kabataan. At kayo bilang tatay, marami kayong hindi alam sa mga anak nyo. I can assure you that 100%. Marami silang kwento sa buhay ngayon na nahihirapan sila na hindi nyo alam. Na wala kayong pake. Na hindi nyo inaalam. Yan ang katotohanan. And then, remember, you have the power to break barriers. Kaya nga sabi ko sa inyo, tanggalin yung mindset nyo. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo talaga maging dedicated na MOVE officer. Kasi ako, yan ang sinasabi ko doon sa team namin. Kasi nagbuo ako ng Execom. Kinukwento ko kay Sir kanina. Yung Execom namin, lagi ko sinasabi sa kanila yon. Wag na wag ko mababalitaan na kayo mismo ay kinasuhan o nireklamo ng pananakit sa inyong asawa. Alam nila yon. Baguhin na natin yung mindset. Lagi kapag nag-uusap kami sa chat group namin, nire-remind namin ng bawat isa. Kasi nakakahiya, nasa MOVE tayo at tayo ang irereklamo. Ginagamit nyo lang yung MOVE para sa image nyo. Na mabait kunyari kayo. Pero hindi pala. Kayo sa MOVE ng Baguio, nasa sa inyo yan. Paano nyo patitibay? Sabi ko kay Sir kanina, isa sa pinakamagandang program ng MOVE Baguio
Hindi. Isa sa program ng Move Baguio. Kasi tourist attraction kasi kayo. Kaya sabi ko, paigtingin nyo yung mga hotels nyo pagdating sa anti-trafficking. Si Saim o Saik, madam. Kasi isa sa pinakamaganda yan na matutukan nyo sa lugar nyo. Kasi pag gumagawa tayo ng programa, i-localize natin. Sa amin, ito ang epektibo. Pero pwedeng hindi epektibo to sa inyo. Nasa sa inyo. Yun ang maganda sa atin sa Move. May laya tayo na gumawa ng sarili natin program. And then, of course, be proud of the father you are and the positive impact you make. Isa sa tanong ko lagi sa naghihiwalay na mag-asawa, ang tanong ko sa nila palagi, nung naghiwalay ba kayo, kinausap niyo yung anak niyo na maghihiwalay na kayo? O kayong dalawa lang? Kasi ang karamitang problema natin ito, ikaw at yung nanay, okay, hindi na nyo mahalati sa isa, granted. Pero yung anak nyo, sinabi nyo ba na, anak, kahit hiwalay na kami ni Papa at Papa, ha, anak ka pa rin namin, ha, mahal na mahal ka namin, ha? Ginaranti nyo ba? Di ba hindi? Paggising ng bata, nagugulat na lang siya, wala na siyang tatay at nanay. Hiwalay na. Worse, dinala pa siya sa lola kasi parehas na may kinakasamang iba. Tapos magtataka kayo, lumaki yung anak nyo, iba yung thinking. Napapaaway, napapabarkada, ayaw mag-aral. Kasi yun ang problema natin magulang eh. Hindi man lang natin pinaliwanag sa anak natin. Nak, si mama at si papa lang ang may problema ha. Sa ngayon, hindi mo maintindihan yan, nak. Pero ito yung gusto ko sabihin sa'yo. Mahal na mahal ka ni papa at saka ni mama. Pag kailangan mo kami, magsabi ka lang, nak. Yung guarantee na hindi kayo mawawala sa damdamin niya. Yun ang kulang nating mga magulang. Yan ang lagi ko sinasabi sa mga naghihiwalay. Okay? So, I hope talagang magkaroon tayo ng malaking impact bilang mga lalaki. So, punta na po ako dito sa aming best practices. Sinare ko lang sa inyo kung paano ako mag-conduct ng seminar, ng orientation sa mga kalalakihan. So, best practice natin, parinig ko muna sa inyo itong interview ng local media namin. Ang Bausi sa Luzon. Tema kaya taon ay usapang tatay para sa Bausi-Free Barangay. Ang aktibidad ay pinanglahan ng City Social Welfare and Development Office, Move Olongapo City Chapter, kapamamagitan ng pamahalaan at sumaya ng J. Paulino. Halos 100 barangay officials at group leaders ang namahawak sa nasabing event. Tinalakay sa lecture ang mga batas at importanteng tungkulin at responsibilidad ng mga kalalakihan sa pagsugpo ng pang-aabuso at maitaguyod ang kaligtasan ng mga bata at kababaihan. Sa una at pangalawang araw, binigyan ng mga group leaders at members ng Barangay Move Facilitators Training at Workshop. Dito, tinuruan sila na makipag-ugnayan sa mga kliyente sa kanilang mga barangay. At sa last day naman, nagkaroon ng Move Olongapo City Chapter Executive Committee meeting at approval ng Barangay Move Program kung saan maglalagay ng representatives ng Move sa bawat barangay. So sa pagtatay, ang purpose namin dito, malaman ng mga tatay kung ano ba talaga ang responsibility na meron sila para matugunan yung pangangailangan ng kanilang mga anak at kanilang asawa at maiwasan yung cases natin sa bawat ng panlalaki. Kasi alam naman natin na pagdating sa perpetrator, mga kalalaki ang nagkakasin sa tatay ang nagiging Naging usapang tatay na maging zero Bausi sa 17 barangay. Lahat lalaban at kikilos para protektahan mula sa anumang uri ng karahasan ang lahat ng kababaihan at kabataan. Reporting para sa Batang Lapunos TV, Denisian Cariston. Okay, so mamaya, expand ko po yung usapang tatay paano namin ginawa yung program. So sinimulan ko po yung taon sa pakikipag-usap sa mga ibang stakeholder. So sinimulan ko po yung meeting, ang pinadala pong representative that time ng CSWD, si Pastor Francis, DILG, at kinumission ko po yung SBMA GAD kasi sila yung may pinakamalaking budget. Tapos nabalitaan ko pa na yung isang tulay pala namin dito sa SBMA, kaya pala siya nagawa dahil sa GAD budget. Alin mo ginawa ng GAD? Inalam lang nila kung ilang babae ang nahihirapan pag hindi dumadaan, pag walang tulay, ibig sabihin. At nung na-justify nila na maraming babae ang nahihirapan, nagamit nila yung GAD budget, pandagdag doon sa pagpapagawa ng tulay. Sa Hagadaga po, madam. Na-justify nila yon using the Hagadaga template.
And then sinama ko po yung VAUSI, Federation President namin, kasi importante sa akin sa MOVE na alam din ng VAUSI yung bawat kilos at galaw namin. Kaya po doon sa Execom namin, may kasamang babae na VAUSI, si Ma'am Jean, ang President ng Federation, at isang kabataan. Para pag pinag-uusapan namin ng child protection, pinag-uusapan namin ng child advocacy sa kababaihan, may representative mismo nung usapin na yon. And then, isa po sa chairman namin o vice chairperson namin, nakasama namin sa meeting, dito ko nilatag sa kanila yung program ng MOVE, kung ano yung pwede nilang maitulong. And then, after naman dyan, natuwa naman ako sa SBMA, nag-commit sila, kaya may mga seminar kami na ini-sponsoran ng SBMA. Kasi siyempre, SBMA, try to imagine, millions yung God budget yan. Di ba? Pag pinag-usapan natin yung 5%. Pero sobrang swerte ko naman, nabigyan nila ako ng pagkakataon na sponsoran yung ibang project ng MOVE Olongapo. And then, pinasok na namin yung bawat barangay. So, ang ginawa po namin, naglagay kami ng MOVE Coordinator. So, ito po yung chapter, MOVE Olongapo City Chapter, Barangay MOVE Coordinator, then Barangay. So, sa barangay, ang head po dyan yung Barangay Captain. And then, in-explain namin sa kanila kung paano tatakbo yung Barangay MOVE nila. Okay, so ito po, sa isang barangay, inisa-isa na namin yung 17 barangay ng Olongapo. Nagkandak ako ng orientation sa kanila ng MOVE. And then, pagdating dyan, kaya kung mapapansin nyo, nanunumpa na sila. After ko silang i-orient, hindi ko na sila pinakakawalan. Manunumpa na rin sila agad. Okay? So, pagkatapos sa orientation ko sa kanila, manunumpa sila sa bawat barangay. Ito po, isa sa barangay namin, Barangay Gordon Heights. And then, patuloy na pakikipag-usap sa local kasi si Kagawad Luigi ang may hawak ng committee ng kababaihan at ng mga bata at that time. So, madalas po ako nakikipag-meeting sa kanya sa local government. And then, patuloy na advokasya pa rin po ito sa mga barangay nung inisa-isa namin sila. And then, namaya pa na po ito si Madam Sale. Natutuwa ako sa kanya kasi siya yung nagpapatawag sa akin lagi. Sir Ems, punta ka dito, meeting tayo. Ano pang project mo? CSWD po. Ano pang program mo? Sobrang natuwa ko, mas lalo ako sinipag. Sa amin po sa MOVE, wala naman tayong budget. Nung pumunta po kami sa mga barangay ni Singkunduling, sarili kong gas, lahat. Wala naman budget na binigay sa amin eh. Meron pa pagkakataon na pumunta ako sa isang barangay, na-clamp pa yung sasakyan ko. 2.5. Sabi ko, my God, 2.5, wala nga akong budget dito. Tapos pumunta ako sa city, nakiusap ako, binabaan, ginawang 1.5 na lang. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng maging dahilan to para huminto ako sa advokasya. Hindi ko pwedeng sabihin na, ano ba naman, Mayor, bakit ako na ano, hindi yun ang reason eh. The mere fact na tinanggap ko to dahil sa mga kababaihan. At hindi pwedeng maging hadlang yon. So, tuloy-tuloy po yung programa natin pagdating sa ganyan. So, isa sa pinakamalaking barangay din po, Barangay New Cabalan. Lahat sila na, ano natin, na bigyan natin ng orientation. So ito po sa Old Cabalan. Ito, natutuwa ako dito. Kasi itong kapitan dati, siya yung kapitan, dahil karoon tayo ng eleksyon na nakarang taon. Siya mismo ang nagsabi, yung kapitan, balita ko may dalawang kapitan tayo dito eh, no? Siya mismo ang nagsabi, ako ang MOVE president ng barangay na to, sabi niya. Para madali i-approve ang budget, sabi niya. Para sa program ng MOVE sa aking barangay. Sobrang natuwa ako. Siya mismo ang umako na ng position na siya yung magpapatakbo ng MOVE sa barangay nila. Okay? And then for the first time, nagkaroon po kami ng activity, ito po ay March Women's Month celebration, na ang nanguna, MOVE Olongapo City Chapter. Okay? Tuwang-tuwa po yung mga kababayan, hindi sila napagod sa pag-organize. Hanggang sa pagiging MC, kami po ang nag-MC. As in, yung mga kababayan, relax na relax sila that time. Isa po ito sa pinalakpakan ng PCW. Na yung aming Women's Month na ipatikim namin sa mga kababayan na magpahinga sila, lalaki naman na ang kikilos. Okay? So, isa ito sa parang pinaka magandang nangyari sa program namin sa MOVE dito sa City ng Olongapo. And then, patuloy po na programa namin sa mga barangay. Ito po yung last na barangay na pinunta namin, Barangay Santa Rita. During this time, dahil last na po ito, dumating po yung representative from DILG. Pumunta sila dahil ito na yung culminating, pang 17 barangay na namin. So, kinongratulate kami ng DILG. Sobrang nagpasalamat sa program na ginawa ng MOVE na nabuo namin yung 17 barangay. After po noon, kinonvene namin yung mga 17 barangay ng mga president, mga officer, para ipaalam na sa kanila kung ano yung activity gagawin nila sa bawat barangay.
And then, sinimula na namin yung phase 1. Yung phase 1 kasi, pagpasok namin sa barangay, ito naman yung pag-turnover na sa mga barangay official. So, may mga barangay captains po tayo dyan. Yung iba nagpadala ng kagawad, secretary. Tinan-over na natin sa kanila yung responsibility ng MOVE. So, ang trabaho ng MOVE Chapter Olonga po, magbigay ng technical assistance, speaker, kung saan sila nahihirapan. So, yun na lang po ginagawa namin sa kanila. And then, yung workshop, natanong ko kanina ni Sir, tungkol sa workshop na ginawa namin, paano daw namin kinakausap yung mga lalaki. Ito po yung kinandak namin na 2 days workshop. Dito namin sinimulan yung phase 2 namin, Usapang Tatay. Sa tulong din po ng CSWD, 2 days workshop. Sobrang nagpapasalamat ako kasi yung pagkain namin, lahat talagang sinolder po at sinama sa budget ng CSWD. At naging successful yung program namin. And then, ito na po yung sa Usapang Tatay. Sa Usapang Tatay, nakuha ko lang tong idea na to sa ating mga lalaki. Di ba, sa ating mga lalaki, mahilig tayo sa inuman. Yes. Di ba? At pag nagiinuman tayo, pag nakakainom na tayo, makwento na tayo. Tama, mali? Okay. Yung ganong konsepto, kinuha ko po yun, walang alak, walang inuman. Pero yung kwentuhan ng mga lalaki, yun po yung inadapt ko rito sa program na to. Usapang Tatay. Ang naging challenge ko lang dito, nagkaroon kasi ng eleksyon. So may mga barangay na napalitan yung mga move. Nung umupo yung bagong barangay captain, tanggal din yung mga move na inorient namin doon sa facilitators workshop. So I'm hoping na mabuhay ulit namin yung mga facilitator na yon kasi napakaganda nito. Ang trabaho po nito ganito. Naisip ko kasi, sabi ko, paano ba natin talaga may end ang vow sa side namin move? Sabi ko, magbarangay tayo. Sa isang barangay, alamin natin ilan ang purok. Halimbawa, sa isang barangay merong 10 purok. Isa-isahin natin yung purok na may case ng vow, may reported. Halimbawa, sa isang barangay, sa purok 1, may 2 reported na vow. Puntahan natin, doon tayo mag-conduct ng Usapang Tatay. Kasama yung 2 perpetrator. Yun po yung idea. So, for a month, 2 buwan na monitoring, 3 buwan na monitoring, wala nang nangyaring vow. Sabi ko, i-declare ni Cap na vow-free itong purok na to. Para yung purok leader mas lalo magiging active sa kanyang mediation, sa kanyang advocacy, na itong mga lalaki, hindi dapat sila gumawa ng mga bagay na makakasakit sa babae. Yun po sana yung idea. Hanggang yung 10 purok, ma-vow-free, hanggang yung isang barangay, vow-free siya. Yun yung idea sana. Kaso nga lang, yun nga, nagpalit na kapitan, nasira yung program. But I'm hoping na ma-restore namin yung program. Okay? And then, ito po yung award ni Mayor nung ginandak namin yung 2 days na facilitators. Ay, 3 days pala siya. 2 days, congratulate ako ni Mayor doon sa program. Ito po yung binabanggit kanina sa Action Incorporated, naging bahagi ang MOVE. Ito po yung World Day Against Trafficking. Sa atin po sa MOVE, kasama to sa advocacy natin eh. Basta may kinalaman sa kababaihan at sa mga bata. So dito po naging bahagi kami, naging party kami ng program ng Action Incorporated. Isa po sa pinakamagandang natutunan ng MOVE dito, yung sa mga barangay, yung pagmamonitor po ng anti-trafficking sa barangay level. Isa ito sa pinakamagandang natutunan kung paano siya gagawin at paano siya i-monitor sa barangay level. And then, naimbitahan tayo ng Special Action Force ng Morong Bataan. Nakakatuwa kasi sila mismo, nagulat ako, hindi ko po sila kilala, wala akong kilala dyan. May tumawag na lang sa akin, pulis, akala ko may kaso ako. Kayo po ba si Mr. Manuel Gabriel? Sabi ko, opo, sir. Sa police station 1 po ito. Ginabahan ako lalo. May nagdemanda ata sa station 1 na. Sabi ko, yes sir, ano po problema? Hindi sir, ano lang, iniimbitahan po kayo. May nagbigay kasi ng number nyo sa amin. So nagre-request po ang SAF ng Morong Bataan na ma-invite po kayo at magbigay po ng topic patungkol po sa MOVE at kung paano pa po namin mapapaigting yung aming paikisalamuha sa kababaihan. So, nagpunta po ako sa Morong. Yan, sila po yung nadatnang ko doon at sobrang tontuwa sila doon sa topic na binigay ko sa kanila. At isa sa pinakamagandang tanong nila sa akin, ito eh. Sir, pag pumupunta kami sa mga community, talagang dama namin yung takot ng tao, kababaihan, mga bata. Sabi, siyempre sir, alam na natin yung mga kwento sa mga ibang kasama namin na may mga ginawang hindi maganda. Pero sir, paano kaya namin mapapaigting yun? Simple lang sinagot ko sa kanila. Simple lang. Basta maramdaman ka ako ng mga bata, maramdaman ng community na ang pagiging pulis ay hindi kakaiba sa pagiging Pilipino, malamang i-embrace nila kayo. Pero pag ibang dating sa inyo na parang siga or something, malamang hindi.
Kaya may ginawa pa kami workshop dito sa event na to. Tinulungan ko pa sila sa workshop na kung paano yung ititreat yung isang babae na victim or isang babae na siya mismo yung perpetrator ng pananakit niya sa anak niya. Yung mga ganong klase pinag-usapan pa namin dyan sa part na yan. And then ito yung sinasabi ko sa inyo na binuo namin. YAMS, Youth Advocate of Move in School. Bakit? Meron po akong kinandak na trial lang to pero sobrang thankful ako sa SK tayo dito. Ayun, thank you. SK po yung nilapitan ko rito na magbigay ng budget para sa program na to. In-approve ng SK ng barangay na yon. Alam nyo na found out namin dito? Out of 44 na babae na sumali, 21 molested, sexually abused. Ang participants namin dito, junior high school. Sa school lang na yan yun, ha? Try to imagine sa ibang school. Kung gaano karami. Doon kami ngayon nagkaroon ng idea na kinakailangan namin bumuo ng samahan ng kabataan na sila mismo mag-a-advocate. Bakit? Ang pananaw namin, ang vowsy, innate na Lalaki, may kasalanan. Bakit hindi natin baguhin ang thinking ng isang bata pag pinag-uusapan natin ng vow? Na bata pa lang siya, may respeto na siya sa babae. Bata pa lang siya, alam niya na pag minura yung nanay niya, mali yun. Hindi tama yun. Yun yung idea namin, yung advocacy namin, na may pamulat sa mga kabataan hanggat bata sila na dapat hindi sila maging biktima ng vow, lalo na yung mga babae. Tinuturuan namin sila, may tinatawag kami rito na tinuro din namin sa kanilang safe touch. Kasi meron kaming case na sa isang araw, umaga, 3 babae na estudyante ang kanyang namolestya. Teacher, sa library niya ginawa. Nakakalungkot. So, nung nakarating sa akin yung report, syempre, mag-stand tayo sa kung ano yung tama. Talagang tinawagan ko yung principal. Sabi ko, paalisin yung teacher, perpetrator. I-save muna natin itong school. Ganito, ganyan, ganon. Ang pinaka-worst na evidence doon, yung bata na tumakbo doon sa amin, talagang punit yung palda niya, tanggal yung lock. Kasi hinila pa pala yun nung tumakbo doon siya, hinila siya pabalik. Kaya natanggal. Alam niyo, masakit, na lagi ko sinishare nga, downside sa atin sa DepEd, yung lalaki, pinabalik sa school. So yung bata, ayaw na pumasok. Nagwala yung nanay. Pagpasok niya doon sa office ng principal, sabi niya, papatulfo ko kayo, ganito, ganon. Ang ginawa ng principal namin, in-speaker niya, tinawagan niya yung division, doon lang nag-decision na alisin yung teacher. Okay? So dito, sa ganito, yung mga bata may kakayahan magsumbong, ang tawag namin trusted adult. Tinuturuan namin sila magsumbong. Tinuturo namin yung safe touch. Biro mo, hinawaan ka ni teacher, lalaki si teacher, nirab yung likod mo, tapos pinapasadahan yung bra mo. Yun yung mga naarting na report sa amin. So tinuro namin sa kanila, hindi safe touch yun. Ako, nagpapasalamat ako, last week, na-invite ako matin sa Region 3 seminar. May dinagdag na policy ang DepEd. Sobrang thankful ako nung dinagdag yung policy na yon sa child protection. Ngayon pa lang, pinapa-implementa ng DepEd yung tinatawag na Code of Ethics sa mga teacher. Ano ibig sabihin nito? Yung Code of Ethics, nakalagay na doon na ang teacher, because of RA 11313 Safe Space, hindi na sila allowed na lumapit sa bata na aakbay, sasama sa bahay, kakain sa labas. Bahagi na siya ng Code of Ethics na i-implement ngayon sa mga school, which is very good. Kasi yung mga biktima, sila yung madalas na tinatawag natin na grooming. Ginugroom sila, kunyari mabait si sir. Sa group chat, hindi na rin i-allowed ang teacher na makipagkwentuhan sa estudyante using chat. Nakalagay na siya sa Code of Ethics. Ang isa sa nagustuhan ko yon kasi marami kami estudyante na doon sila nag-groom. Hanggang isasama sa kakain sa labas, magiinuman. Alam nyo yung last na case na ako mismo ang nakahuli, although sinumbong kasi sa akin yon, laptop ng teacher. Pero DepEd laptop siya, nalagay DepEd laptop. Nilapitan ako ng isang teacher, sir, pwede ba napatan sa school mo? Sabi ko, bakit? Sir, talagang hindi ko na alam gagawin ko dito. O sige ma'am, punta ka. Dito ako sa Upper Cebu Elementary. Pagdating doon, dala-dala niya yung laptop. Sabi ko, ma'am, ano meron sa laptop? Sir, hindi ko na gusto yung nakita ko. Basta open mo, ito yung file, ito yung folder. Sir, si teacher, ganito yan. Sabi niya gano'n sa akin. My God, pagbukas ko doon sa file, isang lalaking teacher, gay, na minomolested yung, kung tatantsayin ko yung edad ng bata, elementary.
Kung tatansyahin ko yung grade level, grade 6 or grade 5, base sa experience ko as a teacher. My God, proud na proud pa siya na inaano yung minomolested niya yung bata. Ay, right there and then, pumunta kami sa division office, nakita ng superintendent, tinawag yung abogado namin, talagang kinasuhan yung teacher doon sa ginawa niya. Ngayon, nagbaback tracing kung sino yung mga bata na yon para mabigyan ng psychological intervention. Normal yan. Nangyayari yan sa departamento. Kaya masyadong mataas yung aking advocacy patungkol dyan. Kaya ginagamit ko yung mga estudyante kasi para sa akin, dahil syempre, yung itsura ko malaki, baka matakot pag ako'y lagi nagsasalita. So sila, para ka-level nila. Para nagmi-meet sila. Okay? So isa-isa nakakatuwang programa namin. At sa akin naman, kahit na na-experience ko na yung hindi ako ma-promote, pagkada may ranking, hindi ako na-promote, kasi nga nagagalit sila sa akin, kada may nire-report ako ganito. Sa akin, okay lang, sabi ko sa kanila. At least, darating ang araw, may isang batang magsasabi na dahil kay Sir Ems, hindi ako na-rape. Dahil kay Sir Ems, naligtas ako. Importante sa akin yon. Kaya ito, lately lang po ako na-promote na assistant principal, pero dati, wala. Pero okay lang, tuloy-tuloy lang yung advocacy natin. Okay, ganun tayo sa move. Talagang by heart. Kasi kung hindi tayo by heart, wala. Kaya nga sabi ko sa ibang move na magiging officer, like ko sinasabi sa kanila, huwag kang mag-move just for the sake na may move. Wag. Ang move kasi by heart dapat. Pag wala yung puso natin, walang mangyayari sa move natin. Okay? And then, inisponsoran ng Action Incorporated, itong capacity building sa ibang move officers. Sinama nila yung aming mga kabataan. Inisponsoran nila yung 3 days sa isang hotel. Ano sila dyan? Overnight, pati yung nila, nilibre ng Action. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanila. And then, nagkaroon kami dahil nga perpetrator usually sa DepEd, mga lalaking teacher, pumayag naman yung division office na magpadala ng mga teachers dito sa orientation namin ng MOVE. Ang participants namin diyan, teachers at saka representative sa City Hall from different departments. So dito, naipaalam namin sa kanila kung ano yung kwento ng mga bata sa mga paaralan natin. Kaya sobrang natuwa ko dito at sa suporta ng ating CSWD, mga speakers natin. So last year yan, naging bahagi siya ng 18-day campaign namin. At lahat sila nanumpa. Kasi ganun ako eh. Pag nagkandak ako, basta may lalaki, automatic, pinagsusumpa ko talaga agad sila para at least maging maging bahagi na sila. And then, ito yung panahon, ito po yung aming division superintendent, ito yung aming mayor, pinag-uusapan namin dyan yung MOVE. Kasi nung nakita ko na magkasama sila, sinamantala ko na. Nilapitan ko silang dalawa, sabi ko, Mayor, tulungan mo nga ako sa superintendent napalakasin yung MOVE sa school. Kasi dumadami yung biktima ng mga bata. Ayun, kinausap niya si superintendent, hanggang sa nag-agree kami, hanggang sa gano'n na rin siya. Sa atin sa MOVE, stop ibig sabihin nun. Nagpapapicture tayo at the end of the program, nagre-raise tayo ng hand to stop violence. Yun ang ibig sabihin. Kaya yan, nag-agree na kami. Sabi ni Madam Superintendent, sige sir, bigay mo lang sa akin yung proposal mo kung ano yung mga program sa school and then supportahan kita, sabi niya. And then, ang aming mga rescue or City DRRM ng Olongapo, pinadala sila ni Mayor, lahat dumaan sa MOVE. Kaya lahat ng rescue namin, under ng City DRRM namin, through their God budget, nagkandak ako sa kanila ng whole day na MOVE orientation kasama yung GST, Gender Sensitive Training, at sobrang natuwa sila doon sa program. And then, ito another, project naman to ng PAC, na ipag-coordinate sila sa MOVE. Sabi nila, sir, since meron na kayo experience sa pakikipag-usap sa mga lalaki, meron kami program sa PAC, sa barangay, na kakausapin namin yung mga lalaki tungkol naman sa anti-trafficking. Sabi ko, yes. So, nagkaroon kami ng MOA, nagkaroon kami ng agreement, sila magpo-provide ng budget, training, lahat, MOVE yung mag-i-implement sa barangay. And then, ito yung binabanggit ni Ma'am kanina, yung ginawa namin ng May 8 to 10, yung Empowerment and Sustainability, Reframing MOVE Programs and Capacity Building for Impactful Action to End VAUC. So, napakagandang program po ito. Isa ito sa major program na nagawa namin for the last 2 years. Isang malaking venue sa SMX. Suporta nila ma'am yan. Sila ma'am pagod kasi kasama namin. Dahil 3 days yan. So kumuha tayo ng mga speaker. Isa sa speaker na na-request ko sana dyan, yun binanggit ni ma'am, si Judge. Kasi isa sa na hindi ko makakalimutan na sinabi niya during nung nakuha siya speaker sa Women's Month namin nung March. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Sabi niya gano'n,
merong isang case, sabi niya, itong babae, gusto niyang magsustento ng mas malaki pa tong lalaki. Sabi niya. Ngayon, tinanong ko yung lalaki. Ito palang lalaki, maliit lang ang sweldo. Binubuhay yung sarili, nagbabayad siya ng monthly sa bahay. Tinanong ko yung lalaki kung monthly ba siya nagbibigay. Opo, tinanong ko yung abogado ng babae kung may ebidensya ba. Meron naman ebidensya nagbibigay yung lalaki. Hindi nga lang sa gustong amount ng babae. Alam mo sabi ng judge, kinampihan niya yung lalaki. Kasi yung hinihingi nung babae, pwede nang ikamatay ng lalaki na halos wala na siyang makakain. Okay? Ano ibig sabihin ni judge noon? Gusto lang niya ipakita na fair din naman ang batas pagdating sa lalaki at babae. Hindi porket perpetrator ang lalaki, hindi nagbibigay, makasalanan agad ang mga lalaki. Yun yung nagustuhan ko sa kanya that time. Kaso sobrang busy si judge, yun sana yung gusto ko ma-share niya. Kasi puro lalaki yung aming most participants dito sa event na to. So natutuwa kami kasi bumisita si Mayor again. Dito niya sinabi yon na kayo, gawa din kayo ng project. Sabi niya sa ibang stakeholders, lagyan niyo ng proposal kasi yung MOVE, pag gumawa sila talaga kompleto eh. Kaya na-approve agad, dito niya sinabi yon. So, kasama si Ray Digia, yung ating president, national. So, kaya sobrang thankful ako kay Mayor kasi very supportive talaga siya through CSWD sa program ng MOVE. And then, nakasama ko si Madam dito. Yan, nakita kami ni Ma'am sa Baguio. Isang malaking karangalan to kasi talagang sumulat pa personally doon sa email ko ang PCW para ma-invite ako at ma-share yung MOVE ng Olongapo. So tatlo kaming pumunta rito, si Madam Jean at saka si Ma'am, ano pangalan ni Ma'am? Ma'am Lini, tatlo kami nagpunta dyan. And then dahil sa ganda ng program natin, naimbitahan na rin po tayo sa Department of Defense. Sa Camp Crami po ako nagsalita. Regarding this MOVE program, so ang kaharap ko, uniform official ng Department of Defense natin. So ano ba ang ways forward ng MOVE Olongapo? Okay? So ngayon, natutuwa ko, na-update na ako ni Ma'am, na-approve na naman yung tatlong project proposal, venue, dates na lang ang kulang. Ano ba importante rito? Sa akin, hindi naman ako galit sa SK, pero nagtataka ako sa SK, puro basketball, puro volleyball. My God, hindi lang yan ang mandate nyo. Basahin nyo nga yung mandate nyo. Ang laki-laki ng budget nyo, bubusi sa basketball. Mag-aaway-aaway lang. Diba? Kaya nagulat ako sa isang barangay dito sa amin eh. Biro mo nag-budget ng 25,000 grand prize sa champion. Sabi ko, ilang bata na ang matutulungan ng 25,000? Alam ba ng SK ang status ng kabataan ngayon? Kung saan sila nahihirapan? Nung tinanong ko nga isang SK, naya pa siya sa akin eh. Sabi ko, ano na program nyo na may kinalaman sa school? Sir, nagbigay lang kami ng notebook tsaka lapis. Yun lang. Sabi ko sa kanya, kasi sir, yun lang alam namin eh. Kaya, nilabas ko to. Gusto kong ma-orient yung SK chairman namin. Kung ano bang status ng kabataan ngayon. Saan pa sila pwedeng makatulong? Yung budget nila, paano nila may align sa ibang kabataan? Kasama po ang SSLG, yung student governance ng school. Kasama sila rito. Para sila tutulungan nito sa budgeting sa school. Kasi ang prevention nagsisimula sa bata. Doon natin simula ng prevention to end vow. Tulungan natin. Tutulungan lang natin ang mga SK kung ano yung gagawin nila. Okay? Baguhin natin yung thinking nila na pag sila tumakbo, papagawa tayo ng court, papapintura tayo. Puro ganun lang alam nila. Diba? Kaya nga sabi ko, tignan nyo, ang tagal na ng SK. Ang tagal na ng SK. Pero bihira ang ini-involve sila sa usaping vow. Kaya kanina natuwa ako, nabanggit naman, may program na rin kayo na sa SK. Kasi dapat may isama natin sila. Sayang yung budget nila at bahagi dapat sila to end vow. Kasi elected official sila. Lalo na sa kabataan ang pinag-uusapan natin. Okay? So ito po, according kay ma'am, approved na. Hinihintay na lang yung date and venue. Sobrang nagpapasalamat po ako. And then next namin, ito. For the first time, gagawin namin ito sa Olongapo. Ang participants namin dito, puro babae. Lalo na yung biktima ng vow. Bakit? Gusto namin magsalitang mga lalaki sa harapan ng mga babae, nakakampi nyo kami. Huwag kayong matakot na idemanda yung asawa mo. Bakit? Mawawalan ka ng pagkain? Andito ang CSWD to assist. Ang importante, gawin nating tama sa mata ng anak mo.
Ito yung purpose namin dito, empower ang kababaihan na manggagaling sa lalaki mismo. At ang isa sa plano ko dito, ito. Kasi nauuso yung medical mission, tama? Pero hindi nauuso yung mental health mission. Kaya gusto ko, habang nangyayari itong program na to, nakikipag-coordinate ako sa mga psychologist, RGC, na social worker, magkakaroon ng booth na pwede kausapin ng babae at ilabas niya yung mga pinagdadaanan niya, ma-process. Bakit? Minsan kung tinanong sa isang VAUSI officer, sabi ko, ma'am, pag may dumating na babae, tapos tinake note mo lahat ng ginawa sa kanya, anong sunod na ginagawa nyo? Sir, kung may sugat, dinadala sa hospital for medical legal. After nun naman, ano pa ginagawa nyo? Wala na, sir. Usually, uwi na. Wala kayong mental health intervention right there? Wala, sir. Yun ang problema natin. Kaya hindi na-empower yung babae. Walang nagpa-process ng emotion niya. Kaya naisip ko to, na during this seminar, merong time. Ngayong mga babae, pwede silang pumunta sa booth na may mga social worker registered, psychologists, counselors, na sila uupo at ipaprocess yung mga emotion nila. Na kung saan pwedeng tumibay, pag uwi nila, madagdagan yung lakas nila. Okay? At hoping ako, so far, RGC pa lang nakausap ko, may 2 psychologist na nag-commit na mag-volunteer, but I'm hoping maging successful. Kasi pag naging successful to, isa na naman to sa best practice ng Move Olongapo, na kami ang kauna-unahang gumawa nito, na puro babae at merong counselors, na kung saan ma-process ng babae yung kanyang pinagdadaanan. And then yung pangatlo na na-approve ng CSWD natin, kinausap kasi ako ng guardians. Sabi niya, sir, narinig namin yung Move, gusto namin sumali. Sabi ko sa Move, may tinatawag kaming affiliate. Kung grupo na kayo ng mga lalaki, ang tawag namin yun affiliate. Pwede namin kayong i-orient. Kayo yung magiging kasama naming grupo. Affiliate namin kayo, sabi ko. Sabi ko, ilan ba kayo? Sir, 200. Kaso, available lang sila Sunday. Kasi nga lahat may trabaho. So, natuwa ako kay ma'am. Inintay na lang din yung date at saka yung venue. Pero Sunday talaga siya magaganap. 200 na members ng guardians ng mga lalaki ang target namin. Next year, ito ang target namin. Transport group. Kaya sa Olongapo, iba-ibang kulay ng mga sasakyan. Ito yung sa pinagmamalaki namin sa Olongapo. Pero iba-iba din ang kwento ng mga lalaking driver pagdating sa kanilang mga asawa. Kaya minsan nag-usap kami ni ma'am, sabi ko, kasi dito sa Olongapo, meron silang orientation pag magre-renew sila ng mga prangkisa, ng mga ganon. Na isama na yung Move sa mag-orient sa kanila. Kasi minsan, nakwento sa akin ng Action Incorporated, nung sila daw yung nag-orient, dahil babae sila, siyempre may mga lalaki, may mga kalokohan. Parang nahirapan yung mga babae. Kaya sabi ko, sige ma'am, kami ang gagawa niyan. So hoping, sa tulong po ng CSWD, matulungan nila kami makipag-coordinate sa ibang agency, na sila naman ang target namin next year, mga driver. Na alam naman natin na isa sila sa mga perpetrator. May mga iba sa kanila na bahagi ng perpetrator pagdating sa babae at sa kanilang mga anak na babae. Ang pinaka-challenge sa ating lahat, ito. Paano natin i-sustain? Alam niyo ako minsan, pag sobrang dami na ng gastos, gusto ko na bumitaw eh. Ayaw ko na. At 3 years kasi term namin eh. So, second year ko na po ngayon, next year. Sabi nung kasama ko sa Exicom, sir, pagdating next year, ikaw pa rin iboboto namin. Sabi ko, hindi, ayoko na. Bakit? Kasi, ang sakit din sa bulsa. Ang sakit sa effort. Kasi may mga kasama ka sa Exicom, sa grupo namin na hindi naman sila ganun ka-knowledge sa pag-iisip ng programa. Eh, syempre, educator ako, sanay kami sa mga programs. Yun ang ini-impart ko. Minsan, yung trabaho ko, na kung saan may sweldo ko, mas napapriority ko pa yung Move. Naapektuhan yung trabaho ko. Ang hirap. Sabi ko, paano i-sustain? Di ba? Siyempre, pinaparinggan ko yung CSWD, di ba? Baka naman, may allowance. Baka naman next year, may allowance sa SEMS. Pero hindi ko pinaparata, pinariringgan ko sila. Baka naman. Kasi, ang sa akin, ito pinakamahirap. Paano natin pipilitin ang mga kapitan sa aming barangay na maniwala sa program? Kasi may mga kapitan pa rin kami na hindi supportive sa program. Kaya may mga move pa rin kami sa ilang barangay na hindi nagro-roll out. Paano may sustain? Paano natin maaabot yung pangarap natin na matapos na yung vow? Gusto ko kasi ang pangarap ko,
Olonga po ang kauna-unahan na mababa namin. May baba namin sa buong Pilipinas kahit kami ang pinakamababa na VAU cases sa buong Pilipinas. Kahit yun lang, magiging masaya na ako. Kaya tuwang-tuwa ako doon sa nangyari noong 2013. Yun yung ginagamit ko na lang na motivation. Sabi ng mga taga-Tacloban, imposibleng pumunta yung Pope dito sa atin, yung Yolanda. Kasi ang Pope hanggang Manila lang yan. Suntok yan sa buwan pag dumating sa Tacloban ng Pope. And then, alam naman natin, dumating ang Pope sa Pilipinas, pumunta sa Tacloban. Alam mo sabi ng mga taga-Tacloban, pwede palang suntukin ang buwan. Ako yun na lang iniisip ko. Kasi marami nagsasabi sa akin, imposible yan, yung mga programa, imposible. Sabi ko, subukan ko na lang suntukin yung buwan. Baka sakaring mangyari. Kasi hanggat nakikita natin itong mga to, di ba? Hanggat may nangyayari na mga ganito, hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil. Kahit wala na tayong pera, yung advocacy kasi ganun eh. From the heart eh. Ganun ang advocacy. Hindi, porket wala kang pera, wala kang gagawin. Ako, nagpapasalamat ako. Isa siguro sa nakita ng CSWD, nasimulan ko yung program, hindi ako nanghingi sa kanila ng pera. Nung nagbarangay-barangay kami, isa siguro sa nakita nila, na kaya sinusuportahan kami ngayon ng aksyon, ng PAC. Kasi nakita nila, sinimulan ko to nang hindi ako nanghingi ni Singkong Duling. Ang dala-dala ko lang, AYAC VAUSI Resolution number 1 sa kada barangay. Kap, Sek, ito po yung AYAC ko, pwede ko kayo kumuha ng budget nyo sa BAU. Pwede ba, sir? Conduct natin seminar. O sige, sir, next week. Sek, schedule mo na yan. Pwede pala ito eh. Iniwan ko sa kanya. Yun lang bit-bit ko, AYAC VAUSI Resolution number 1. Sa lahat ng barangay na pinuntahan namin. Hanggang sa nagawa namin yung program. Kasi sabi ko nga, hanggat dumadami ang member ng MOVE na lalaki, paunti ng paunti ang mga babaeng nasasaktan at nahihirapan. Paunti-unti ang mga batang namumolestya sa kanilang loob ng tahanan. Kaya sa atin, importante, dedication and commitment. Para matransfer natin yung pangarap natin sa katotohanan. Ito ang importante sa atin, lalo na sa mga lalaki sa MOVE ng Baguio. And then, ibalik ko lang ulit sa tatay. Ito kasi yung talagang gusto kong iiwan sa lahat. You are making a difference. Keep being the amazing father that you are. Iilan na lang po tayong mga tatay na patuloy na ipinaglalaban ng karapatan ng pamilya, nagiging mabait, modelo sa mga anak, modelo sa kapitbahay. Sabi ko nga sa mga tatay na kausap ko, anong gusto mo pag namatay ka? Habang nililibing ka, minumura ka ng anak mo kasi wala kang kwentang tatay? Na ang sinasabi ng mga kaibigan ng asawa, buti na lang, namatay na yan, wala nang mananakit sa'yo. Yung ba gusto mo? O ang gusto mo, habang bumababa yung kabaong mo sa ilalim ng hukay, umiiyak yung anak mo. Umiiyak yung asawa mo dahil ang galing mong tatay. Ang galing mong asawa. Sobra. Talagang naputulan sila ng haligi literal. Dahil napakabuti mo. Lahat ng tao nanghihinayang sa'yo. It's your choice. Bahala ka, choice mo yan. Kung ano yung gusto mo. Okay? So, let's move. Let's move. Okay? So, to end, palike na lang po yung aming Facebook page namin. Diyan namin nilalagay lahat ng program namin. Kayo din po, I suggest, pag nabuo na kayo, gumawa po kayo ng ganito as part ng advocacy natin, na kung saan pwedeng mag-message yung mga kababaihan, mga bata, para humingi ng tulong. Okay? At magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Sir.